sa norte. Kahapon nga ay Bumuelta ang palasyo ng Malacanang sa pahayag na dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya nakabalik sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero sinuklian lang daw ito ng Pangulo ng pagbibigay ng death sentence sa dayuhang bansa. Sa press briefing sa Malacanang, tahasang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ang pagkakaluklok kay Marcos Jr. bilang Pangulo ay dahil sa taong bayan at hindi dahil sa iisang tao lamang. Papaano rin daw masasabing inangat ni Duterte ang dignidad ni Marcos, gayong lagi niya itong sinasabihang mahinang leader. Kung inyo pong matatandaan, hindi po ba mismo ang dating Pangulong Duterte ang hindi naniniwala kay Pangulong Marcos? He even said that PBBM is a weak leader. Papaano niya masasabi na inangat niya ang dignidad ni Pangulong Marcos kung siya mismo dati ang nagbababa rito? Sabi pa ni Castro, ang pagbabalik sa pwesto ni Pangulong Marcos ay dahil daw sa ipinakita niyang kakayahan sa publiko. Ang nagpabalik po kay Pangulong Marcos ay ang taong bayan po. Hindi po iisang tao. Pinakita po ni dating Pangulong Marcos kung ano ang kakayanan niya. Samantala, kinwestiyon din ng palasyo si VP Sara Duterte kung saan ito hinuhugot ang aligasyon na may banta sa buhay ng dating Pangulo. Ito'y matapos sabihin ni VP Sara na posibleng matulad kay Ninoy Aquino ang dating Pangulo kung uuwi ito ng bansa. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. Saan po nakukuha ang pagkukumpara kay dating Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.